1:13 hanggang 14. Basahin po natin. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Let us pray. Our Heavenly Father, we acknowledge your goodness and even your faithfulness amidst of your chosen people. Chosen people not because of human merit, but because of your choice before the foundation of the world. Marami pong salamat, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na hindi lamang po namin mapakinggan ang iyong salita, hindi lamang po namin ito mapagbulayan, kundi buksan niyo po patuloy ang aming puso, ang aming kaisipan. As we celebrate, as we remember, not only in this particular season, but also every Sunday, that it is your day, and you are indeed the reason of the season. Nothing more and nothing less. Father, continue to grant us, O Lord, your wisdom, na kung saan patuloy, Panginoon, na ikaw ang madakila, mapuri, masamba, at maparangalan sa aming pong kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Isa pong pinagpala pong hapon sa bawat isa, mga kapatid. Bakit hindi po natin batiin ang ating katabi ng Happy Lord's Day? Mamaya na po natin po i-reserva para po sa ating pong part 2. We are in the part 1, mga kapatid. Ang ating pong mensahe po ngayon ay God incarnated, what is your response? God incarnated, what is your response? Nagsakatawang tao ang salita, God became man. What is now our response? Napakamaingay po ng Christmas. Ang Pilipinas po ang numero 1 pagdating sa longest celebration of Christmas. Beginning sa September 1, dyan sa Amelia Street, may jingle bells na. And ended in January 6, the day of the wise men. They are not 3 kings, if you will. Hindi po sila 3. Hindi rin po sila sina Melchor, Gaspar, at Baltasar. They don't have name. They don't have also a number. Amen? They are studying stars, the constellation of stars. And the pinaka-safe ay galing po sila sa east of Israel, Persia at that time. Okay? And kung kayo po ay gumagawa po ng Belen, tanggalin nyo sila sapagkat they did not witness the birth of Christ. Kumbaga po, kung si Kristo isinilang sa Sampaloc, Manila, nandun pa po sila sa Olongapo, naglalakbay. Ganun pa sila. Amen? Just a little bit correction. Mga kapatid, our response to Christmas is also an evaluation of our heart. Ang ating pong tugon sa Kapaskuhan ay nagpapakita kung tunay nga po ba nating naunawaan ang pinakakahulugan ng ating pong pinagdiriwang. Amen? What do you expect this Christmas? Amen? Gift? Yung ages ay ibigay na ang aming Christmas bonus. 13th month. Sa mga estudyante, what do you expect? Amen? Yung mga ninong at ninang na matagal nang hindi nagbabayad ng utang. Mga kapatid, we should not abandon the true meaning of Christmas. Amen? Masayang magdiwang pa dahil alam natin kung ano ang ating pinagdiriwang. And there are only 2 responses when God became man. Meron lamang pong 2 uri ng tugon ang mundong ito noong nagsakatawang tao po si Kristo.
Number one, the world rejected the Word. The world rejected the world. John 1:10. Dumating ang salita sa sanlibutan, Jesus Christ. Tandaan po ninyo, yung salita pong Jesus, He will save His people, ay naging titulo lamang po niya noong siya'y isinilang. Okay? Dumating ang salita, referring to Jesus Christ, saan? Sa sanlibutan. He was born sa Bethlehem, sa bayan po ng Judah. Ngunit, hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Yung kanyang mundo pong nilikha, walang malilikha kung hindi po siya naroon. There is nothing in this world that would be created or that God created without Him. Mga kapatid, hindi po lilitaw ang anumang bagay sa mundong ito kung wala po siya. Amen? God is the cause. God is the reason why you are here. In short, sa Diyos po galing ang ating buhay at sapagkat siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Pero kapansin-pansin, yung mundo po mismong nilikha niya, based on verse 10 na naka-underline, hindi siya tinanggap. The world rejected Him. How ironic it is that the world that you created is the same world that rejected you. Parang ganito lang yan. Isa kang OFW, sarili mong pamilya, binuhay mo lahat. Hindi ka na nagmimerienda, ni tinitipid mo ng sarili mo. Kulang na lang ikaw po ay butot balat, and then pagka-uwi mo, ni wala pong sumalubong sa iyo sa naiya, at pagkabukas ng pinto, ni walang bumati sa iyo. Imagine that picture. Christ Jesus experienced that. The world whom He created through Him rejected Him. Mga kapatid, the world's rejection, the world's refusal, hindi lamang po ito pagtanggi sa pamamagitan ng karunungan, bagkus yung buong ng mundong ito, the totality of this world rejected Christ. Imagine that. Every system of this world rejected Christ Jesus, even though He is the creator of this world. Hindi lamang po siya tinatanggihan dahil ayaw siyang paniwalaan, tinatanggihan siya ng buong kalooban. It is not just an intellectual refusal, it is a wholehearted refusal. Ayaw ng mundo sa Kanya. Israel rejected Him. Imagine this. Yung bayang pinili ng Diyos upang panggalingan ng Mesiyas, ng tagapagligtas, hindi siya kinilala. They are not expecting na ang magiging Mesiyas o tagapagligtas ay kagaya ni Jesus. They are expecting a warrior, isang mandirigma na ililigtas sila sa kanila pong pagkakakubkob sa Roman Empire. And yet, when they saw Jesus Christ, believe it, ayaw nilang makapaniwala. Because ang nasa isip nila, ang isang tagapagligtas ay kagaya ng mga hukom, mighty warrior that would conquer, that will trample down the Roman Empire. Mali po ang kanilang nasa isip. Instead, a Savior, because that is our greatest problem, kasalanan. Even the political leaders wants to kill Him. Kunwari, si Herod, nung sabihan siya na isinilang ang tagapagligtas, kunwari ay gusto niya, bumalik kayo dito. I will worship Him when you found Him. Sabi niya sa mga wise men. But he was totally lying. The Pharisees and the Sadducees, yung dapat magpakilala po sa Kanya, hindi po siya kinilala. Nagkaroon sila po ng inggit. Nagkaroon sila ng tinatawag na envy and jealousy towards Christ Jesus. Instead na sila ang magturo sa nation of Israel. Nation of Israel, here we are. Nasa
harapan na natin, nasa kalagitnaan natin, ang pipi ay nakakapagsalita, ang bulag ay nakakakita, yung mga demonyo ay nagsisipaglayasan. Narito na yung Mesiyas. And yet, instead na gawin nila yon, nagpaplano na sila paano siya patayin. Even his own family, his own brothers and sisters, mga kapatid niya, kay Mary and Joseph, rejected him. Israel, the political leaders, the Pharisees and the Sadducees, and even his own family rejected him. This is the world that rejected him. My question now is, the picture is that the word not being a welcome guest to his own people. Hindi siya welcome. Naranasan nyo na ba yun na hindi kayo welcome? Anong inyong pakiramdam? Di po ba masakit? Yun ay naranasan din po ng ating Panginoong Hesus. Israel, Pharisees, Sadducees, the religious leaders, the political leaders at that time, hindi po siya invited. Hindi siya welcome. The world rejected him. Kaya nga in verse 11, pumunta siya sa kanyang sariling bayan, Nazareth, Israel, and even Nathanael. Meron bang magandang bagay na nanggagaling sa Nazareth? Because Nazareth is well known sa mga bagay na hindi maganda. Hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. The big question now is, meron kaya dito sa ating kalagitnaan na hindi pa tunay na kumikilala at tunay na sumusuko ng lubusan sa ating Panginoong Hesus? Think about that. If Israel rejected Christ, if the Sadducees and the Pharisees, the religious leaders, rejected Christ, even though they knew Christ, sa ating kalagitnaan po ngayon, intellectually, alam mo kung paano spelling ang salitang Kristo. Alam mo kung paano spelling ang salitang G-O-D, God. But my question now is, did you or do you really surrender your life to Christ Jesus? If not, wala po tayong pinagkaiba sa nation of Israel, sa political leaders, and even sa mga religious leaders and his own family, his own brothers and sisters. Think about this, Lord. Dadaan na naman ang Burma, dadaan yung December 25. Bagamat every Lord's Day is God's Day, tunay ko na nga ba talagang sinuko ang aking buhay sa'yo? Madaling i-spelling G-O-D, madaling spelling J-E-S-U-S. But the question is, tunay ko na nga ba talagang ibinigay ang aking buhay sa iyo? Tunay ko na nga ba talagang isinuko ang buhay ko sa iyo? O hanggang ngayon ay ipinagkakait ko pa, lumalaban pa ako sa iyo, at hanggang ngayon, hanggang dito ka lang, Lord, hanggat maaari, ikaw ang mag-adjust sa akin. Tayong mga Pilipino, wala tayong problema sa paniniwala sa Diyos. Automatically, we have the same ground. We believe in God. Amen? Regardless kung anong Diyos yan. But, we should surrender our life to the true Jesus Christ. Yung totoong Kristo. At inuulit ko nga, hindi yung Kristo sa sabungan. Amen? Yung totoong Kristo na nasa kanang trono ng Diyos na muling babalik. Amen? At ang mga tao po na kung saan nireject si Kristo, they don't want and they are not celebrating Christmas with joy. Napansin niyo po ba yun? Those political leaders, those religious leaders, they are not celebrating Christmas when Christ was born with a joyful heart. Galit sila. Kaya in verse 12, if the world rejected Jesus Christ, if His own brothers and sisters tinanggihan siya, hindi siya tinanggap, even the religious leaders, hindi siya tinanggap, sino ngayon ang mga tumanggap sa Kanya? Ilan pang minuto meron ako?
In John 1:12, sino ang mga tumanggap sa Kanya? Sino ang mga totoong sumampalataya sa Kanya? Verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Take note, magkaiba yung tumanggap at sumampalataya. Pinagsama ni Apostle John. In short, totality, kabuuan, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Paano ang pagtanggap at pagsampalataya sa Kanya? Anong ibig sabihin ng tinatanggap ko si Kristo? Ano ang ibig sabihin ng isinusuko ko ang aking buhay kay Kristo? To receive Him means to entrust oneself to Jesus, to acknowledge His claims, and to confess Him. Kapag totoo po tayong naniniwala kay Kristo, totoo po nating ibinibigay ang buhay natin sa Kanya. Nothing more, nothing less. Hindi po tayo magtitira. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, 100%. Hindi po yung pong 50-50. Amen? So to receive Him means to entrust oneself to Jesus, to acknowledge His claims and to confess Him. Pag sinabing totoo siyang Diyos, tinatanggap mo yun. Pag sinabi mong siya lamang ang makakapagligtas sa iyo at hindi ikaw, ni hindi ang iyong mabuting gawa, 100% tinatanggap mo yun. Tinatanggap mo rin na wala kang magagawa, ni wala kang kayang gawin upang dagdagan o bawasan yung kaligtasan na tapos, sapat at perpektong ginawa niya. Ni tinatanggap mo din na siya lamang ang makakapagpanatili sa iyo at wala kang kailangang idagdag upang maligtas o magkaroon ka ng kasiguraduhan sa kaligtasan. Subalit ang tanong, did you really receive Him? Isinuko mo na ba talagang tunay? Amen? Mga kapatid, tignan po ninyo ang mga tumanggap sa Kanya. Tax collectors, Zacchaeus. The Samaritan woman, John chapter 4. Yung babaeng nagbuhos ng pabango. The shepherds, and even the wise men. Not three kings, wise men. They are studying constellations of stars, movement of stars. Mga kapatid, tignan ninyo yung social status ng mga tumanggap sa Kanya. Tax collector, sila po ay itinuturing po na traidor ng bansang Israel because they are working in the Roman Empire, taxation. Samaritan woman, kalahating Hudyo, kalahating Assyrian, half-breed. Babaeng nagbuhos ng pabango. She was considered a prostitute. The shepherds, marurumi yung mga shepherds, they are ceremonially unclean. At tignan nyo po kung sino lang yung marunong. The wise men. Ibig sabihin po nito, yung mga nagsuko ng buhay kay Kristo, regardless kung ano ang background mo, regardless whether you are learned or whether you are not educated, hindi tumitingin ang Diyos sa pagtanggap niya sa'yo, whether edukado ka or simple lang ang pinag-aralan mo, na kahit pangit pa sa pangit ang nakaraan mo, at kahit mas matindi pa sa pinakamatindi ang kasalanan mo, all of this na lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat ay tinanggap ni Kristo at sumampalataya sa Kanya hindi dahil natagpuan nila si Kristo, hindi dahil nasumpungan nila si Kristo, hindi dahil hinanap nila si Kristo, sumampalataya sila sa kabila ng kanilang educational background, sa kabila ng kung anumang background meron sila, sa kabila ng kung anumang kasalanang meron sila, nanampalataya sila dahil natagpuan sila ni Kristo. Amen?
Sumampalataya sila kay Jesus na tunay, hindi dahil natagpuan nila o hinanap nila si Jesus, kundi sila ang natagpuan ni Jesus, kaya nahanap nila si Jesus. Kabilang po tayo sa mundo na itinatanggi si Kristo. Kabilang tayo doon sa mga tao na kung saan hindi tunay na sumusuko kay Kristo. And if it not by the grace and mercy of God, you will not be saved. Kung hindi lamang po dahil sa awa at habag ng Diyos sa sanlibutang ito, ay hindi ka po sasampalataya sa Kanya. Amen? Kung hindi lamang po binuksan ng Diyos ang ating puso, kung hindi lamang po tinanggal ng Diyos yung pong pagkabulag na ginawa sa atin ng kaaway, hindi po tayo makakasampalataya kay Jesus. Kaya again and again, tunay mo na nga bang isinuko ang iyong buhay sa ating Panginoong Jesus? Did you really surrender your life? What are you waiting for? Ano ang iyong hinihintay? Verse 12. Ano ang mangyayari sa mga sumampalataya sa Kanya? Subalit ang lahat ng tumanggap, yung nagsuko ng buhay sa Kanya, yung totoong nagsuko sa totoong Kristo, at sumampalataya, ibig sabihin 100% surrender, walang bawas, walang kulang, tunay na sumampalataya, tunay na nagtiwala kay Kristo, ay binigyan niya ng karapatan, take note, karapatan maging mga anak niya. Remember our lesson to the adoption in the book of Ephesians. Paalalahanan ko lang kayo saglit na sa Greco-Roman world, kapag ikaw ay inadopt, forever yan. Unless mamatay ang iyong nag-ampon sa'yo at ipapawalang bisa niya ang pag-aampon sa'yo. Pero dito, ang pag-aampon ng Diyos, number one, namamatay po ba ang Diyos? Never. Anong ibig sabihin nun? Eternally intact ang pag-adapt niya sa'yo. Anong ibig sabihin nun? Yung mga sumampalatayang tunay kay Kristo, yung kanilang karapatan ng kanilang pagiging anak ng Diyos ay forever, eternal, sapagkat God is not dead. He is forever alive. But hindi po natin pinapalakpakan ng Panginoon. Yung pagiging anak mo, kung totoo kang anak ng Diyos, ay eternal. Walang anghel, ni walang kingdom of darkness, ni death, pain, sorrow, suffering, Romans chapter 8, ang pwedeng makapagtanggal sa karapatan iyon na iginawad sa iyo ng Diyos upang maging anak niya kung tunay kang sumasampalataya sa kanyang anak. Sapagkat ang binigyan lang niya ng karapatang maging anak ng Diyos ay hindi po yung mga tumanggi sa Kanya, hindi yung mga hindi tunay na naniwala sa Kanya, kundi yung lamang tunay na tumanggap at sumampalataya sa Kanya. In short, not every human being in this world are God's sons and daughters. Hindi lahat po ng anak ng, hindi po lahat ng nilikha ng Diyos ay anak niya. There are only two kingdoms in this world. The kingdom of darkness and the kingdom of God. The kingdom of light and the kingdom of darkness. The kingdom of God and the kingdom of Satan. Nothing more, nothing less. Kung tunay kang sumampalataya sa totoong Kristo at totoong nagsuko ng buhay sa Kanya, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Sabi doon, last 5 minutes. Application. O yun, tama lang. Ang mga tumanggap kay Kristo, ang mga tunay na nagsisuko kay Kristo,
Kung si Jesus ay binigay niya ng buong buo ang kanyang sarili upang iligtas ka, bakit hindi mo ngayon marapat na isuko ang lahat sa Kanya? Amen? Kung si Jesus ay binigay niya ng buong buo ang kanyang sarili upang iligtas ka, bakit hindi mo ngayon marapat na isuko ang lahat sa Kanya? Ano ang pumipigil sa iyo? Amen? At ang mga niligtas ng ating Panginoong Jesus, sila po ay nasa loob ng kawan ng Diyos. Amen? That's why, hindi ka lamang po dapat magsuko ng buhay kay Kristo. Kailangan nasa loob ka rin ng kawan ng Diyos, nasa loob ka rin ng iglesia. Amen? Amen po ba? Amen. You are in a local church. You are committed in a local church. Hindi po yung ang touring mo sa church ay parang SM. Nag-church shopping ka. Kung hindi mo malaman-laman kung saan ka talaga. That is not the characteristic of those who truly surrender their life to Christ. Kung ikaw ay tinawag sa FCC, remain and be faithful to God through FCC Manila. Amen? Aywan ko ba sa mga nagsasabi na tunay nilang sinuko ang kanilang buhay kay Kristo? Sa isang Sunday nasa Abra, sa isang Sunday nasa Laguna, sa isang Sunday nasa Tuguegarao, sa isang Sunday nasa Scarborough Shoal, sa isang Sunday nasa ewan ko. Ano to? Hindi mo malaman-laman kung saan talaga magkukumit. Diba? Jesus Christ committed Himself until to the end. Therefore, ang mga tunay na kumilala sa Kanya, hindi lang po nila isinuko ang buhay na sila, hinilagay sila ng Diyos sa isang iglesia kung saan sila lalago, maglilingkod, at magsasabing, "Glory to God, O come, all ye faithful." Amen? Mga kapatid, as I end, before we confess our faith, did you really receive Christ Jesus as your Lord and Savior? Masarap mag-celebrate ng Pasko na ikaw ay tunay na sumuko na kay Kristo at kabilang kayo sa kawan ng Diyos sa isang lokal na iglesia na kung saan nagdiriwang bilang isang pamilya. Kaya FCC Manila, ano ang ating tema? Isang pamilya. Isang pamilyang natagpuan ni Kristo. Isang pamilya na magdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. At isang pamilya na naglilingkod, nagkukumit sa iglesia kung saan sila tunay na inilagay ni Kristo. Let us all stand. Let us confess our faith. Sabay-sabay po tayo for the confession of our faith. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at ng lupa, at kay Jesucristo na bugtong na anak niya at ating Panginoon. Siyang ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birheng Maria. Nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa banal na iglesyang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Let us pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong pagpapaalala, Ama, na napakasarap at napakaligaya na magdiwang ng Lord's Day, magdiwang ng aming pag-alala sa iyong kapanganakan, na tunay na po namin isinuko ang iyong buhay sa iyo, Panginoong Hesus.
Panginoon, kung meron man po sa aming kalagitnaan na hindi pa po siya tunay na nagsusuko ng buhay sa iyo, may pag-aanilangan pa na hanggang ngayon, O Diyos, ay hindi pa niya nakikita ang kanyang sarili, o may mga pag-aanilangan o iba't ibang dahilan, katagpuin niyo po sila sa aming kalagitnaan. Kapatid, kung hindi ka pa tunay na kumikilala sa Panginoong Hesus, kung hindi mo pa tunay na isinusuko ang iyong buhay sa Kanya, sinasabi mo lang sa iyong labi ang salitang Hesus, sinasabi mo sa iyong labi ang salitang Diyos, pero hindi ka pa tunay na sumusuko sa Kanya, yung hindi ka pa tunay na lumalakad sa gusto ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ni hindi ka pa tunay na ang iyong buhay ay lumalakad sa Kanyang mga utos, ito yung magandang panahon para sabihin mo sa Kanya, ni hindi lang sabihin, kundi sa muling pagkakataon, siya ang maging tunay na Diyos at tunay na Panginoon ng iyong buhay. Sabihin mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Hesus, wala po akong magagawa upang iligtas ang aking sarili doon sa kaparusahan ng aking kasalanan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Dahil lamang sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, muli mong pagkabuhay at muli kang babalik. Ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, yun lamang po ang solusyon upang maligtas ako, magkaroon ng bagong simula, bagong buhay, at kapatawaran ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, Diyos. Sa isip, salita at sa gawa, nagkasala akong tunay. Ipagkaloob niyo po ang inyong Santong Espiritu at tulungan ako na lumakad ayon sa iyong kalooban. At sa aming pang-araw-araw na buhay, sa aking personal na buhay, magkaroon ako ng isang iglesia na doon ako maglilingkod, doon ako magpapakalago sa tulong at biyaya mo. Salamat sa iyong kapatawaran. Amen at amen. At sa bawat isa, O Diyos, na nais, Panginoon, na ikaw ang tunay na mapuri, masamba at maparangalan, na may mga hindi pa kami isinusuko sa inyo, mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, mga kasalanan na kung saan nahihirapan kaming talikuran, nahihirapan kaming isuko. O Diyos, kahabagan mo po kami, Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu, sapagkat hindi po namin kayang baguhin ang aming mga sarili. O Ama, mahabag ka. O Ama, linisin mo ang puso kong ito. Subalit, pinapaalalahanan din tayo ng Diyos na kailangan nating tunay na sumuko upang tunay po nating maranasan ang kanyang pagbabago. Ang kalooban mo ang mapangyari sa aming kalagitnaan, sa aming iglesia, at sa aming bansa. Amen at amen.